Naging atraksyon na ng maraming tao at patok na panoorin sa social media ang samut-saring putahe ng mga Indiano. Ngunit may isang view na isinasaalang-alang ang street food sa India. Marumi o hindi katanggap-tanggap sa paningin ng nakakarami. Bagamat marami ang humahanga sa pagkakaiba-iba at sarap ng lutuing Indian na hindi tinitipid sa sandamakmak na Ricardos. Pero mayroong ilang mga kadahilanan na ang mga gumagawa ng mga street food sa India ay nagkakaroon ng masamang reputasyon sa mga turista at sa madalas na nakakapag nito sa social media. Narito ang ilang kadahilanan kung bakit napapasama ang reputasyon ng mga street food sa India. Tito John's TV. Una dyan, maruming kapaligiran. Maraming mga street food stall ang matatagpuan sa mga urban na lugar na sandamakmak ang tao. Madalas sa gitna ng maruming kapaligiran. Ang ilang mga nagtitinda ng pagkain sa kalye ay kung saan-saan itinatapon ang kanilang basura. Nakatambak lang sa paligid ng mismong pwesto nila. Ang pagkakaroon ng mga hayop sa mga lansangan ay dagdag karumihan din sa paligid. Nilalangaw ang kanilang dumi. Saka dadapo pa sa mga pagkain na binebenta na nakakabawas points sa kanilang paninda dahil sa dala nitong panganib sa kalusugan. Pangalawang dahilan ay hindi malinis ang paghahanda ng pagkain. Karamihan sa mga street vendor ay hindi sumusunod sa mga pamantayan sa kalinisan na kinakailangan sa paghahanda ng pagkain tulad ng wastong paghuhugas ng kamay. Abay, kita mo naman kung paano maghugas ng kamay. Sabaw pa lang, ulam na. At hetong higanting banga nila na libreng pinapakain sa mga tao, kung meron silang malaking pagtitipon, aakalain mong nasa construction lang, parang naghahalo ng semento. Madalas ang proseso ay bara-bara lang, kung saan na lang nakalapag ang pagkain at hinahayaang nakabilad sa araw. Ang ilan ay gumagamit din ng maruming tubig. Sa paghuhugas ng mga pagkain, ang kailang pinaglulutuan, mukhang hindi nakatikim ng sabon. Paulit-ulit na lang na ginagamit, malinis pa ang timba ng mason. Pangatlo, hindi malinis na presentasyon. Daming paek-ek nila sa paghahanda ng pagkain. Mas nagmamadali pa sa taing-tae ang galawan. Marami ang hindi nagsusuot ng guwantes o naghuhugas muna ng kamay bago maghain ng pagkain. Ang mga kagamitan tulad ng kutsilyo, kutsara at mga tinidor na gamit sa paghiwa at pagkuha ng pagkain ay kung saan-saan na lang nakalagay. At pinupunasan na lang ng maruming basahan saka gagamitin muli. Maraming mga pagkain kalye sa India ang inihahain sa mga lalagyan papel o mga balot na hindi malinis. Hindi malaman kung saan galing ang lumang dyaryo na ginamit nila o gaano nakatagal nakatambak. Ito ay maaaring kontaminado na ng bakterya dahil sa hamag. Hindi lang yon, bago lamasin ang mga pagkain, kung saan-saan muna napapadako ang mga galamay nila. At eto pa, pagkatapos dumingel, nag-ayos pa ng sapatos bago hinarap muli ang customer na nag-aantay ng kanyang mano-manong serbisyo. Ang isa pa ay paulit-ulit na paggamit ng mantika. Paulit-ulit na paggamit ng mantika sa mga street food sa India ay isang problema na kailangang isaalang-alang. Mas madalang pa silang mag-change oil kaysa sa mga pampasaherong sasakyan. Ang paulit-ulit na paggamit ng mantika sa mataas na temperatura ay maaaring tumaas ang mga antas ng fatty acid trans at iba pang mapaminsalang compound na maaaring makapinsala sa kalusugan na mamimili. Ang paggamit ng mantikang paulit-ulit ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagkain na ibinebenta at mabawasan ng lasa at aroma na dapat naroon sa pagkain. Ang isa pang rason ay paggamit ng maruming tubig. Ang paggamit ng maruming tubig sa pagkain sa kalye sa India ay isang problema na binabaliwala naman nagtitinda ng pagkain sa kalye. Napaka-importante ng tubig lalo sa paghuhugas ng mga sangkap at pagdilinis ng kagamitan sa pagluluto. Ngunit ang limitadong pagkakaroon ng malinis na tubig sa India
ay isang hadlang sa pagpapanatili ng kalinisan, kaya minsan tinitipid at kahit saan man lang sila nakuha ng tubig, tulad ng tubig mula sa mga maruming kanal o balon. Ito ay humahantong sa kontaminasyon ng mga sangkap ng pagkain at mga kagamitan sa pagluluto na maaaring magresulta sa hindi ligtas na pagkain at maaaring magdulot ng sakit sa mga mamimili. Bukod dito, mayroon din mga nagtitinda ng mga pagkain sa kalye na gumagamit ng yelo na gawa sa maruming tubig. Ang paggamit ng maruming yelo, maaari ring maging sanhi ng kontaminasyon ng mga inumin. May ilang nagtitinda ng pagkain at inumin sa India na may pag-imik pa. Tulad ng sa video na ito, nagiging atraksyon sa mga napapadaan, napapabili ang mga napapabilib. Kadalasan ng mga traders na tulad nito ay laging maraming mamimili, lalo na sa mga natutuwa sa kanilang pinaggagawa. Minsan nga lang maraming pagkain na nasasayang o natatapon dahil sa mabilis at bara-bara nilang galawan. Ang mga nahulog sa lagayan ay ibabalik pa nila gamit pa ang madungis nilang basahan. Kahit marami pa nakakakita, wala lang sa kanila. Gayunpaman, kahit may masamang reputasyon sa mata ng ilang tao, hindi may tatanggi na ang street food sa India ay mabentang mabenta pa rin. Maraming dayuhan pa rin ang nangahas na subukang matikman ang street food sa India. Marami ang nasarapan at marami rin ang mukhang nasikmuraan. Ang dahilan kung bakit gustong gumalaw ng mga Indian gamit ang mga kamay, kung titingnan mo ang social media, madalas makikita ang mga Indian na gustong haluin ang pagkain gamit ang kanilang mga kamay dahil ito ay bahagi ng sinaunang Ayurvedic na mga turo na hanggang sa ngayon ay nakagawian pa rin o tradisyon pa rin. Ang pagtuturong ito ay nagtuturo na ang pagkain ay dapat sistematikong inihahanda. Sa ngayon, gaya natin, sila ay may kanya-kanyang paniniwala. Minsan nga lang ay naaabuso. Gusto mo bang tikman ang Indian street foods o natikman mo na ba ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli. Sarap po sa service.